Habang muling nagiging pabago-bago ang galaw ng crypto market, naniniwala ang kilalang investor at crypto expert na si Ginong Lever Rietveld na ito mismo ang tamang panahon para mag-focus ang mga seryosong traders. Ayon sa kanya, kapag marami ang natatakot at nagbebenta, dito po lumalabas ang pinakamagandang pagkakataon para sa mga matalinong buyers. Para kay Ginong Rietveld, hindi dapat katakutan ang mga panahong red ang chart dahil dito po kadalasang nagsisimula ang malaking gain or kita. Kapag marami pong traders ang sumunod sa payo ni Ginong Rietveld, posibleng bumaba ang selling pressure kay XRP na pwede pong magdulot ng short-term recovery o bullish reversal sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating pinakaunang tanong dito ay ano po ba ang ibig sabihin ng buy on red days ni Ginong Rietveld. Sabi rito, in a recent video, Rietveld argued that instances of heavy selling pressure often present the best opportunities for accumulation. Ayan, sa kanyang bagong video dito ay ipinaliwanag po ni Ginong Rietveld na kapag matindi raw ang selling pressure, dito daw dapat nagsisimulang mag-accumulate ang mga matatalinong investors or smart investors. Ang ibig pong sabihin ng accumulation ay unti-unting pagbili ng asset habang mababa pa ang presyo. Para sa kanya, ito ang sekreto ng mga pro traders. Bumibili kapag bagsak ang market imbis na matakot. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay pwedeng magpahinto sa panic selling at magtulak ng gradual rebound ng presyo ng XRP sa susunod na mga linggo. Ngayon ay bakit sinabi ng mga eksperto na karamihan ay nagkakamali sa emosyon? Yan, sabi rito ay his comments come amid a pullback across digital assets, including XRP, which has faced short-term declines. Rietveld's message was straightforward. He said that most investors fail to make real gains in crypto because they act on emotion rather than a strategy. Ayan, sa panahon daw ng pagbaba ng presyo ng mga digital assets tulad ng XRP, malinaw ang mensahe ni Ginong Rietveld. Karamihan daw sa mga investors ay hindi kumikita dahil nadadala ng emosyon. Kapag bumabagsak po ang market, nagpapanic sell agad sila. At kapag umaakyat, dito lang sila bumibili. Para sa kanya, ito ang eksaktong kabaliktaran ng dapat na diskarte. Sa market impact, kapag marami pong traders ang natutong kumilos base sa strategy kaysa sa emosyon, mas magiging stable po ang market ni XRP na makakatulong para mapanatili ang long-term growth. Ano naman ang ibig sabihin ng buying on red days, selling on green days? Yan, sabi rito, the only people that actually do well investing are the people who are buying on the red days and selling on the green days, he said. According to him, the recent dip should not be seen as a reason to panic, but rather as a chance to lower one's average entry price before the next upward move. Ayan. Ayon po kay Ginong Rietveld, ang mga tunay na kumikita ay ang mga bumibili sa red days at nagbebenta raw sa green days. Ibig sabihin, bumili kapag lahat ay nagbebenta at magbenta kapag lahat ay excited bumili. Para sa kanya, ang recent dip na XRP ay hindi po dapat katakutan. Sa halip, ito ay pagkakataon para ibaba ang average entry price bago dumating ang susunod na rally. Sa market impact, kung susundin po ng maraming traders ang ganitong diskarte, maaari pong magkaroon ng mas matatag na support level sa XRP sa current range na magbibigay po ng base or pundasyon para sa future breakout. Ngayon ay bakit po ba nagkakamali ang mga retail investors sa market timing? Sabi rito ay Rietveld emphasized that retail investors tend to buy at the wrong times. He pointed out that
Many are quick to chase rallies rather than position during corrections. Yan, binanggit po ni Ginong Redfield na madalas na nagkakamali ang mga retail investors sa timing. Kadalasan, bumibili po sila kapag mataas na ang presyo dahil nadadala sila ng hype. Ngunit kapag bumababa po ang market, nagiging takot silang magpasok ng puhunan. Sa ganitong cycle, sila ang madalas na naiipit sa tuktok ng presyo habang ang mga matatalino ay bumibili sa ibaba. Sa market impact, kung mababa po ang ganitong behavior, tatas ang chance na mas maraming retail holders ang makakita ng consistent profit na magpapalakas ng kumpiyansa sa ecosystem na XRP. Paano naman po ipinaliwanag ni Ginong Redfield ang tamang diskarte? Sabi rito ay all of the money you're gonna make is on the way back up. He explained, adding that the best strategy involves adding positions when the market temporarily turns against them. Yan, ayon po kay Ginong Redfield, ang tunay na kita ay nangyayari habang bumabalik pataas ang market. Ang pinakamahusay na strategy daw ay ang pagdagdag ng position kapag pansamantalang bumabagsak ang presyo. Sa madaling salita, kapag natatakot po ang karamihan, dito dapat pumasok ang mga matatag ang loob. Para sa kanya, ganito ang diskarte ng mga professional traders. Sa market impact, ang ganitong pananaw ay maari pong magdulot ng pagtaas ng demand sa mga panahon ng correction, kung saan ay makakatulong para mapanatili po ang presyo ng XRP mula sa mas malalim na pagbaba. Ano naman ang ipinakitang halimbawa ni Ginong Redfield tungkol kay XRP? Sabi rito, to illustrate his point, Redfield referenced a recent example from October. He referenced XRP's share decline in early October, which the asset quickly recovered from. Ayan, ginamit po ni Ginong Redfield ang example na galaw ni XRP nitong nakalipas na buwan ng October, kung saan bumagsak po ito pero agad din na nakabawi. Para sa kanya, ito po ang patunay na hindi dapat natitinag kapag nagkakaroon ng biglaang pagbaba. Kadalasan, pagkatapos po ng ganitong correction ay may kasunod na rebound. Kaya kung nagpanic sell ka noon, malamang hindi mo naabutan ang mabilis na pagbawi or recovery. Sa market impact, ang ganito pong pattern ay nagpapakita ng resilience na XRP. Kapag napansin ito ng mga traders, maaari po nilang mas kilalanin ang market cycles at mas handang mag-hold sa susunod na dips. Ngayon ay bakit po ba sinabi niyang ang takot ay pwede pong maging pagkakataon? Yan, sabi rito ay, he said, investors should remember that large sell-off tends to create temporary inefficiencies that long-term holders can leverage. Ayon po kay Ginong Redfield, tuwing may malaking sell-off, nagkakaroon po ng pansamantalang inefficiency sa market. Ibig sabihin, nagiging sobrang mura ang presyo kumpara sa tunay na halaga. Ito ang mga panahong dapat samantalahin ng mga long-term holders. Sa ganitong diskarte, hindi mo hinahabol ang pump, kundi inaabangan mo ang undervalued stage ng asset. Sa market impact, kung mas maraming investors ang makaintindi nito, bababa po ang volatility ni XRP at mas magiging predictable ang market trends. Ngayon ay bakit naman tumitindi ang halaga ng kanyang mensahe? Sabi rito ay the timing of Redfield's remarks is notable, as the current market environment resembles previous consolidation phases that preceded significant rallies. XRP's recent movements have drawn renewed attention from investors evaluating long-term value prospects. Ayan. Mahalaga daw po ang timing ng mensahe ni Ginoong Redfield dahil kahawig ng kasalukuyang market ang mga nakaraang consolidation phases bago maganap ang malalaking rally. Sa XRP ngayon ay muling napapansin ng mga investors na tumitingin sa long-term value. Sa madaling sabi, baka ito na ulit ang panahong tulad ng 2020 kung saan nagsimula ang malakas na bull run pagkatapos ng ilang buwang katahimikan.
Ang market impact po dito ay kapag nagpatuloy ang ganitong pattern, maaari pong maging simula ito ng bagong bullish cycle na XRP sa mga darating na buwan. At ang ating panguling katanungan dito ay ano naman ang paalala ni Ginong Retfield para po sa atin bilang mga holders. Sabi po dito ay he cautioned that waiting for total clarity or perfect timing often results in missed chances. As he put it, you want to lower your average entry, not raise it by following into every single pump that happens. Ayan, binalaan po ni Ginoong Retfield ang mga traders na huwag pong maghintay ng perpektong timing. Dahil kadalasan kapag sobrang sigurado na ang lahat, tapos na ang pagkakataon. Ang layunin daw ay ibaba ang average entry price, hindi itaas ito dahil sa kakahabol sa bawat pump. Para sa kanya, ang pasyensya at disiplina ang tunay na sikreto sa crypto investing. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay nakakatulong para bumuo ng mas matibay na base or pundasyon ng mga holders na pwede pong magdala ng long-term stability kay XRP. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay bilang mga traders at investors ay madalas pong nadadala tayo ng emosyon, lalo na kapag nagiging red ang market. Pero gaya ng sinabi ni Ginong Retfield, dito madalas nagtatagumpay ang mga matatalino or mga smart investors sa mga panahong takot ang karamihan. Si XRP po ay maaring nasa yugto ngayon ng consolidation, pero sa likod nito ay may malaking potensyal na muling magpakitang gilas kapag nagsimula na ang susunod na rally. Kaya habang lahat ay nag-aalinlangan, maaring ito ang tamang panahon para magplano at hindi po para matakot. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.